Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Juminer Lumag at shoutout kay Jo Marie Campana. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ka ba? Nang makitang ganito ang Aaron, medyo kinakabahan sina Zia Wei at Pangolin. Kuya Aaron, huwag kang makinig sa kanila. Oo, matandang Han, ito ay isang grupo ng mga basurang tao na mas mababa kaysa sa iba. Paano nila hahayaan ang mga ito? Huwag kang bastos sa kanya at patayin sila. Nang marinig ang sigaw ng dalawang tao, tumingin ang lalaking baka kay Ar nang may pagbabantay. Biglang gumalaw ang Aaron. Ang lalaking baka ay walang kamalay-malay na umatras ng kalahating hakbang, ngunit pagkatapos na patatagin ang kanyang katawan, nalaman niyang isa lamang itong maling alarma. Hindi nagsimula ang Aaron, ngunit inilipat ang kanyang kamay. Ang Jade Sword ay direktang natanggap pabalik sa kanyang manggas. Pagkatapos ay nakatayo siya doon ng mahinahon at may pagmamalaki. Bahala ka, si Zia Wei at Pangolin ay bobo nang sabihin nila ito. Nakakita na ako ng mga alon, ngunit hindi pa ako nakakita ng mga alon na ganito. Lahat sila ay matatangkad at makapangyarihan, at ang kanilang mga sandata ay mas makapal pa kaysa sa Aaron. Sa ganitong paraan, nagkusa pa siyang isuko ang kanyang mga armas. Kung hindi nila sinundan ang Aaron ng napakatagal, akala nilang lahat ay baliw siya. Ngunit malinaw naman, naisip ni Xiao Chanhua na siya ay baliw. Ang mga individual na ito, paanong hindi niya malalaman ang kanilang lakas? Ang mga taong ito ay mga sikat na bully sa kapitbahayan. Ano pa ang magagawa mo para maging bully sa ganoong lugar maliban sa pag-asa sa lakas ng mayabang? Ngunit Aaron, siya ay natigilan, at gayon din ang lalaking oso. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga tao ay mapapayo. Higit pa rito, hindi inaasahang sumang-ayon ang Aaron. Ang lalaking ito, sa sarili niyang mga mata, ay kasing laki ng ulo ng palad. Parang wala siyang masyadong utak kaya hindi siya matalino. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Kung may gustong mamatay, dapat ba niyang iunat ang kanyang kamay para pigilan ito? Tuwang-tuwa ang lalaking baka at humakbang ng kalahating hakbang pasulong. Well, huwag mong sisihin ang kalupitan ng iyong lolo niyo. Ha, malakas siyang uminom, at 20 gas ang lumabas sa kanyang malalaking butas ng ilong. Pinasabog pa ng kanyang makapangyarihang chi ang mga damit ng mga tao sa paligid niya. Teka, ngunit sa oras na ito, biglang iniunat ni Aaron ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang susunod na pag-atake. Hindi nagalit ang lalaking baka. Siya steadied kanyang sarili bahagyang, tumingin sa Aaron at sinabi sa isang mapanokso, "Bakit, mabahong bata, ikaw ay natatakot? Ayaw mo namang magsisi diba?" Nagtawanan din ang mga katabi niya. Hehe. Akala ko bayani ang bata. Dahil dito, nagpayo agad siya pagkabawi niya ng espada. Galit na galit si Aaron kaya muling nasunog ang oras ng mga taong iyon na nadiin lang. Sa pagtingin sa Aaron isa-isa, hindi nila maiwasang maasim at maasim. Kausapin sila tungkol sa moralidad. Minamaliit ng Pangolin ang isang pangungusap at medyo nag-aalala para sa Aaron, dapat nating ilabas ang espada upang matuyo sila. Sa oras na ito, umiling si Aaron, "Hindi ako nagsisisi." Walang pagsisisi. Nang marinig ito, lahat, anuman ang kaaway, ay tumingin sa kanya sa isang sandali ng malaking pagdududa. Kung hindi, ano ang gagawin ng lalaking ito? Gusto mo ng pahinga? My time is precious. I don't have time to play with you fools. Aba, wag na kayong mag-isa. Magsama kayo. Tumingin si Han Sanchen sa kanila. Ubo. Halos malunok ng Pangolin ang sarili sa isang subo ng tubig. Natigilan si Zia Wei at napatingin sa Aaron. Hindi lang sila, pati na rin ang nangungunang Bearman, kasama ang kanilang katulong, ay natulala at tulala sa sito. Hindi ko alam kung ilang segundo.
Anong pinagsasabi niya? Ang mga pangolin ay sobrang nakakatakot. Mayroong higit sa 20 katao. Sa kabilang panig, nais niyang labanan ang higit sa 20 sa kanila. Tsaka, huwag kang gumamit ng armas. May sakit ba siya? Matapos itong pagmasdan ni Xia Wei, tinakpan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang mga kamay at walang sinabi sa kanyang mukha. Anong meron kay Kuya Aaron? Ngunit kumpara sa kanila, mas halo-halo ang puso ni Xiao Chanhua sa oras na ito. Gumawa ako ng ganoong kalaking desisyon, nakipagsapalaran ng husto, at sa wakas ay nakilala ko ang isang tanga. Gusto niya talagang bumalik at hayaan ang mga taong ito na tapusin ang kanyang sarili. At least hindi na siya mapapahiya ngayon. Ikaw, ano ba kasing sinabi mo? Nag-alinlangan ang lalaking oso kung mali ang narinig niya. Tumingin siya kay Aaron at pansamantalang nagtanong, ako, isa. Tamaan kayong lahat, magsama kayo, nagmamadali ako, naiintindihan mo ba? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Narinig ko siya ng malinaw. Sinadya niya talaga ang sinabi niya. Kung ang isang tao ay maglakas loob na makipag-usap sa kanya sa ganoong tono na may init ng ulo, tiyak na galit siya. Ngunit sa oras na ito ay hindi niya ginawa, at kahit ang kanyang ina ay gustong tumawa. Hindi lang siya ganoon, pati na rin ang isang grupo ng mga kapatid na halimaw sa likod niya. May mga tumawa pa ng diretso. Kalokohan na talunin tayong lahat. Shit, na-inflated talaga siya. Don't say this bastard does not use a sword now. Kahit gumamit siya ng sword, I can eat him to death. Shit, this guy fucking. Nagtawanan at nagmumura ang isang grupo ng mga tao. Bakit? Ang isa ay nagyayabang tungkol sa kanyang sarili, at higit sa 20 ang tumalo sa akin. Kailangan mong pag-usapan ito ng matagal. Ang Aaron ay walang emosyonal na alon, at ang buong tao ay walang malasakit. Dahil ito ang hiling niya, natural niyang ginawa ang lahat ng paghahanda. Fuck you, since sabik na sabik kang mamatay, well, tutulungan ka ni Lolo. Malamig na uminom ang lalaking oso at ikan-away ang kanyang kamay. Boom! Mahigit 20 halimaw ang agad na naglagay sa isang malaking hanay at pinalibutan ang Aaron sa isang arko. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng kanilang mga sandata. Mukha silang makapangyarihan at hindi mababa ang kanilang posture. Pawis na pawis ang mga palad ni Xia Wei. Hindi niya naiintindihan o naiintindihan kung bakit inilagay ng kanyang Aaron na kapatid ang sarili sa isang mapanganib na kapaligiran. Biglang ngumiti si Pangolin. Gayunpaman, hindi siya masayang ngiti, ngunit galit na tinawanan ng Aaron. Kayo ang mga Panginoong may lupa dito. Sabi nga, hindi pinipilit ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Lumaban ka muna. Si Aaron, na napapalibutan, ay sumulyap sa isang grupo ng mga halimaw sa kalahating bilog at malamig na sinabi. Nang marinig ito, pinalo ng galit na Pangolin ang kanyang ulo at tumawa ng mas malakas. Doon, kahit ang matandang lalaki, na laging nakatitig, ay halos tumayo at bumagsak sa lupa. Fuck you, baliw ka pa rin. Ang ulo ng toro ay umungal ng galit, at ang malaking meteor hammer sa kanyang kamay ay inihagis ito sa Aaron sa lugar. Siya ay lumipat, at ang natitirang 20 o higit pang mga tao ay agad na sumunod. Halos pinangunahan ng mga taong oso ang pag-atake. Sa harap ng mga pagkubkob na ito, tumayo ang Aaron ngunit hindi gumalaw. Naramdaman ng Pangolin na ang kanyang mga daliri sa paa ay naghuhukay sa kanyang talampakan dahil sa sobrang tensyon. Bigla, ngayon lang, wow, nang kumalat ang higit sa 20 armas sa Aaron, ang mga Pangolin at iba pa ay hindi namamalayang nakapikit at hindi makayanang masaksihan ang trahedya. Gayunpaman, wala silang narinig na anumang tunog ng paghampas sa karne, ngunit ang tunog lamang ng pingpong ng banggaan ng armas. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang Aaron sa gitna ng karamihan. Tumingin muli, nagulat siya nang makitang nakatayo si Aaron sa likod ng lalaking baka. Anong ginagawa niya? Nakapikit ang mga mata ng Pangolin at ni hindi niya gustong kumurap. Blanko rin ang tingin ni Xia Wei, siya. Sasampalin ba siya? Mukhang ito nga. Sa oras na ito, bahagyang nag-squat si Aaron gamit ang kanyang kanang kamao, itinutok ang likod ng lalaking baka. Baliw ba siya? Bamulong ang munting bulaklak ng tagsibol. Kung ang nangungunang berman o baboy na lalaki ay isang killing machine na umaatake ng higit pa kaysa sa pagtatanggol, kung gayon ang ulo ng toro na ito ay ganap na isang bakal na tarangkahan ng pagtatanggol. Sa kanyang makapal na katawan, sa lungsod na ito,
hindi banggitin ang maliit na katawan ni Aaron, kahit na ang mga higanteng halimaw sa kanyang kaparehong antas ay halos hindi siya matinag. Sinusubukan niya talagang tamaan ang toro gamit ang iyong kamao. Isa itong malaking kutsilyo sa harap ni Gonggong. Anong pinagkaiba? Ngunit Aaron sa oras na ito, ang kanyang kamao ay direktang tinamaan. Lahat ng 4 na taong naruroon ay bobo. Ano ang pinagkaiba nito sa paghampas ng bato ng itlog? Hindi. Sa oras na ito, biglang nalaman ng pangolin na tila mali ang direksyon ng kamao ni Aaron. Hindi niya hinarap ang lahat ng baka, ngunit, shit, kailangan niyang tumama ng higit sa 20 sa isang suntok. Storytelling channel sa YouTube. Punch higit sa 20. Nang marinig ang mga salita ng pangolin, si Zia Wei, Xiao Chunhua at ang matanda ay natigilan sa kinatatayuan, na nakatingin kay Aaron na kumilos na. Sa oras na ito, ang 3 tao ay walang mga naunang ideya. Sa halip, pareho silang mga tao at mga pangarap. Ang kanilang isip ay puno ng 3 salita na nakakagulat na pare-pareho. Mahusay na panulat, kailangan mong tamaan ang higit sa 20 tao sa isang suntok. Hanggat wala kang sakit sa pag-iisip, hindi mo gagawin iyon. Hindi. Umiling si pangolin. Maliban na lang. Agad na naintindihan ni Zia Wei, kumunat ang noo at sinabing, maliban na lang kung iniisip ni Kuya Aaron na may lakas siya para durugan ang 12 ng halimaw na ito, parang panipi. Oo, para itong eksperto sa isang mortal at isang tunay na Diyos sa isang dalubhasa. Tumanggaw si pangolin. Tanging ang pag-iral na lampas sa antas ang maaaring magkaroon ng gayong kay-abangan at kay-abangan. Ngunit paano ito posible? Si Xiao Chunhua ay nababalisa at nanlumo at sinabi, ang mga halimaw na ito ay hindi mga mortal. Sino ang maaaring magkaroon ng lugar sa Magic Cloud Ghost City? Sino ang hindi mula sa dagat ng mga buto at dugo? Para sa sino man, siya ay isang master sa mga masters. Oo, may ganoong grupo ng mga nangungunang eksperto, ngunit ibang usapin kung maaari silang manalo sa pamamagitan ng pag-asa sa isang Aaron, ngunit ang mas mataas na antas, tila wala talaga ito. Hindi dapat, biglang sabi ni Zia Wei. Bagamat 3 salita lang ang sinabi niya, halatang naiintindihan ng 3 ang ibig niyang sabihin. Umiling ang 3 at halatang hindi tinanggap ang teoryang ito. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Halos kasabay nito, ang lalaking oso na pinakamabilis na sumasalamin ay bigla ding natagpuan ang Aaron sa likod ng lalaking baka. Nang gagawa na sana siya ng aksyon, natigilan siya nang makitang ang kamao ni Aaron ay tila tumama sa likod ng taong baka, ngunit sa katunayan. Kung hindi, bumuga siya ng hangin. May sumigaw sa gulat. Tama ka. Sa oras na ito, inipon ni Aaron ang lahat ng kanyang lakas, ngunit bigla siyang nagbago ng direksyon at inatake ang gitna ng karamihan. Neuropathy. Halos lahat ay nagmura sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang Aaron lamang ang hindi naapektuhan. Sa halip, ibinitin niya ang apoy sa kalangitan ng direkta sa pagitan ng kanyang mga kamao, kaya't ang apoy ay biglang nagdulot ng hangin sa pagitan ng kanyang mga kamao, at ang malaking kapangyarihan ng kaguluhan ay agad na pinagpala. Kahit na ito ay isang kamao ng tao, mayroon itong magulong apoy mula sa asol hanggang sa sukdulan. Bumangon ka. Boom! Direktang dumaan ang kamao ng apoy, at ang isang suntok ay dumiretso sa lupa mula sa himpapawid. Ang baliw na ito. Bang! Ang malaking apoy ay direktang tumama sa lupa, pagkatapos ng napakalaking tunog, para itong nilagyan ng malalaking pampasabog sa lupa. Hindi direktang may angat ang buong lupa. Nakita na lang ng 3 ni Zia Wei na parang underground explosion ang lupa sa gitna ng grupo. Direkta nilang itinaas ito na kasing taas ng isang malaking burol. Hindi lamang sila binuhat kasama nila, kundi pati na rin ang mga bahay na 10-10 metro sa kanilang paligid ay hindi makatakas. Direkta silang bumagsak sa pagyanig. Umakyat ang alikabok at usok. Ngunit kahit ganoon kalaki ang pagbabago, ang 4 na tao ay nakatitig pa rin sa field, hindi alintana kung ang hugis ng kanilang katawan ay matatag o hindi. Sa gamulong alikabok, nakita ng 4 ang isang eksena na ikinagulat nila. Mahigit 20 halimaw ang direktang itinaas kasabay ng pag-angat ng lupa, nagliliyab at umaatungal sa hangin. Malinaw, bilang mga kalahok, kahit na lumipad ang mga taong ito sa kalagitnaan ng hangin, hindi nila naipakita kung ano ang nangyayari. Tumataas at bumababa ang lupa. Ang mahigit 20 halimaw ay nahulog din ng may gravity sa isang iglap.
Gayunpaman, sa oras na ito, ang nahuhulog na lalaki ng oso ay natigilan nang makita ang Aaron na nakatayo sa lupa na may malamig na ngiti sa kanyang bibig. Bumangon ka ulit, boom! Isa pang suntok, gumagalaw muli ang lupa, at muling tumaas ang aftershock. Mahigit 20 halimaw ang muling lumipad bago sila lumapag, na sinamahan pa ng mga bahay sa malayo. Ang mga pader ay nagsimulang mag-crack at kahit na gumuho dahil sa pagbaluktot ng ibabaw. Bumangon muli, boom! Bumalik, boom! Sa pagtingin sa higit sa 20 halimaw, si Zia Wei ay tumingin ng diretsyo sa kanila na parang lumulutang sila sa dagat. May panunuya sa kanyang mukha, tumingin muli si Aaron sa mga halimaw na itinaas. Sa pagkakataong ito, hindi na niya pinalo ang lupa, bahagyang ibinuka ang kanyang mga kamay, at pinaghiwalay ng Skyfire Moonwheel ang kanyang kaliwa at kanang palad. Anong ginagawa niya? Ang lalaking oso na itinaas muli ay tumingin sa sobrang mapagbantay at nag-aalalang paraan ni Aaron. Bagamat nakipaglaro lamang siya sa Aaron sa maikling panahon, para kay Xiongren, nagsimula na siyang maunawaan na ang estilo ng paggawa ng Aaron ay hindi mahulaan ng normal na pag-iisip ng mga tao. Ngumiti si Hansani. Ginalaw niya ang kanyang kamay at malamig na ngumiti, huwag kang gumawa ng anuman, kunin ka bilang isang eksperimento. Then he closed his hands slowly with two forces. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!